Itinapon sa putik ang aking dangal! Habang nagpapakasasa sa sugal ang aking biyenan, gamit ang pera ng may sakit kong anak, pinilit niya akong lumuhod sa ulan. Wala kang silbi! Sigaw niya, sabay tabig sa akin. Ngunit sa dilim, dumating ang aking asawa, isag kalasag na handang lumaban. Hindi na ako muling yuyuko. Babawiin ko ang lahat ng sa akin. Kaya ko bang mabuhay muli mula sa abo ng kanilang kataksilan? Huwag mo akong madaanin sa iyak at luhod, Maribel. Wala kang kwentang asawa, at mas walang kwentang ina. Ang matatalas na salitang iyon ay tila mas masakit pa kaysa sa malamig na hagupit ng ulan na bumubuhos sa gabing iyon. Sa labas ng lumang bahay ng pamilya Santos, nakaluhod si Maribel sa basang lupa habang ang kanyang dalawang kamay ay nanginginig na nakakapit sa laylayan ng duster ni Aling Teresa. Hawak niya ang isang maliit na basang tuwal, yan na balak niya sanang ipampunas sa nanginginig na katawan ng kanyang anak na si Lito, nakasalukuyang nakahiga sa loob at nahihirap ang huminga dahil sa malalang hika. Sumikip ang dibdib ni Maribel, tila may malaking bara sa kanyang lalamunan na pumipigil sa bawat hininga. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang muka ay humahalo sa kanyang mga luha. Namamanhid ang kanyang mga tuhod sa malamig na putik at ang tuwalya sa kanyang kamay ay unti-unting napiga ng napakahigpit hanggang sa sumakit ang kanyang mga daliri. Ang mundo sa kanyang paligid ay nagbago. Ang pamilyar na bakura na dati ay puno ng pangarap na yon ay tila isang madilim na bilangguan. Hanggang kailan ba kailangang tiisin ng isang ina ang ganitong uri ng pagkaapi para lamang sa pag-asang may uuwian pa silang pamilya? Bakit ang pag-ibig na kanyang ibinigay ng buong buo ay tila naging isang mabigat na parusa? Ayon, para mahimasmasan ka sa mga drama mo. Kasabay nito ay ang pagbuhos ng maruming tubig mula sa timba ni Aling Teresa, direkta sa mukha at katawan ni Maribel. Ang tubig na may amoy ng sabon at dumi ay pumasok sa kanyang mga mata at bibig, dahilan upang siya ay mapaubo ng marahas habang pilit na pinupunasan ang kanyang mukha sa pamamagitan ng basang manggas ng kanyang lumang kamiseta. Mula sa ligtas at tuyong bahagi ng beranda, sumandig si Cheska sa hamba ng pinto habang hawak ang kanyang mamahaling telpono. Ate Maribel, huwag ka nang magmalinis. Alam naman nating lahat kung saan napupunta ang pera ni Kuya Jaime na pinapadala niya sa'yo. Baka naman ibinibili mo ng mamahaling regalo para sa lalaki mo? Sabi nito sabay tawa ng mapang-asar habang pinapanood ang basang-basang hipag sa ilalim ng ulan. Sa kabilang panig ng kalsada, bumukas ang lumang bakal na gate ng bakuran. Lumitaw ang isang bulto ng lalaki na may dalang backpack, si Jaime. Galing siya sa malayong proyekto sa probinsya. Naglakbay ng halos 8 oras para lamang masurpresa ang kanyang mag-ina. Ngunit ang sorpresang yon ay naging isang bangungot na dudurog sa kanyang puso habang buhay. Nabitawan ni Jaime ang kanyang backpack sa basang lupa nang makita ang asawang nakahandusay sa putik, basang-basa, habang ang kanyang ina ay nakatayo sa harap nito na may hawak na walang lamang timba. Ang tunog ng pagbagsak ng bag sa basang semento ay natabunan ng ingay ng kulog sa kalangitan. Maribel! Isang sigaw na puno ng takot at pag-aalala ang kumawala sa bibig ni Jaime. Sumugod siya sa gitna ng ulan, lumuhod sa putikan at maingat na binuhat ang nanginginig na katawan ng asawa. Diyos ko! Maribel, ano nangyari sa iyo? Bakit ka narito sa labas? Bago pa man makapagsalita si Maribel, mabilis na lumapit si Aling Teresa at hinawakan ang braso ni Jaime. Pilit itong pinatatayo mula sa pagkakaluhod sa tabi ng asawa. Jaime, salamat at nakauwi ka. Huwag mong hawakan ng babaeng yan. Naku, kung alam mo lang ang ginawa niya habang wala ka. Ninakaw niya ang natitirang pera sa kabinet ko na pambili ko sana ng gamot. Tapos nahuli ko siyang nakikipagtalastasan sa kung sinong lalaki sa likod ng palengke. Agad na lumapit si Cheska at ipinakita ang screen ng kanyang telefon. No kay Jaime, upang patunayan ang sinasabi ng ina. Totoo, kuya! Tingnan mo ito, may kumuha ng larawan nila. Sabi ko sa'yo, mautak yang si Maribel. Kunwari mahirap, kunwari natitiis, pero niloloko ka lang kapag malayo ka. Ang larawan ay madilim, nagpapakita ng isang babaeng hawik kay Maribel na yakap ng isang lalaki sa ilalim ng post ng ilaw
sa madilim na eskinita. Tuminggala si Maribel kay Jaime. Ang kanyang labi ay nanginginig sa lamig at matinding gulat sa bilis ng mga paratang. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, kundi ang mahinang bulong. Jaime, hindi totoo. Hindi ko magagawa yon. Si Lito, ang anak natin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Umaasa na ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay makikita ang katotohanan sa likod ng mga peking luha at galit ng kanyang biyenan. Tumingin si Jaime sa larawan. Pagkatapos ay sa kanyang ina na umiiyak na parang biktima. At sa huli ay sa kanyang asawa na basang buhangin sa putik habang yakap-yakap pa rin ang basang tuwalya para kay Lito. Ang bawat alaala ng kanyang pagkabata, ang mga sakripisyo ng kanyang ina upang mapag-aral siya, at ang tungkulin ng utang na loob ay nagsimulang makipagyera sa pagmamahal niya kay Maribel. Ang sakit ay gumapang sa kanyang buong katawan. Tila, 1,000,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso habang nakatayo sa gitna ng dalawang magkaibang mundo. Ang mahina at nahihirapang pag-ubo ni Lito mula sa loob ng madilim na silid ang bumasag sa nakabibinging katahimikan sa pagitan ng mag-asawa. Hindi na pinakinggan ni Jaime ang mga sumunod pang hiyaw ng kanyang ina at kapatid. Binuhat niya si Maribel patayo bago sila mabilis na pumasok sa loob ng maliit at lumang silid kung nasaan ang kanilang anak. Amoy ng murang pamahid at mamasa-masang hangin ang sumalubong sa kanila. Sa ibabaw ng manipis na banig, nakahiga ang 4 na taong gulang na si Lito, namumutla ang mga labi at mabilis na tumataas baba ang maliit na dibdib sa bawat paghinga. Ang bawat tunog ng kanyang paghinga ay tila isang mahina at basag na sipol na nagpapakita ng labis na paghihirap. Maribel, kumuha ka ng tuyong kumot. Ako na ang magdadala sa kanya. Mabilis na utos ni Jaime habang maingat na kinakarga si Lito. Kahit nanginginig ang mga binti at sumasakit ang mga tuhod dahil sa pagkakaluhod sa matigas at mabato-batong lupa sa labas, pilit na pinatatag ni Maribel ang kanyang sarili upang kumuha ng tuyong tela para mabalot ang bata. Sumunod siya kay Jaime na mabilis na lumabas ng bahay. Walang pakialam sa ulan hanggang sa makasakay sila sa isang dumadaang tricycle patungo sa pinakamalapit na ospital. Sa corridor ng emergency room, tanging ang tunog ng mga diguryenteng aparato at mabilis na hakbang ng mga nurse ang maririnig. Matapos kunin ng mga doktor si Lito upang lagyan ng oxygen, naiwan ang mag-asawa sa labas ng pintuan. Napansin ni Jaime ang patuloy na panginginig ni Maribel. Nang tignan niya ito pababa, nakita niya ang dumi at bahagyang dugo na umaagos mula sa gasgas sa tuhod ng asawa dahil sa marahas na pagtulak sa kanya kanina sa labas. Walang pag-aalinlangan na lumuhod si Jaime sa harap ng kanyang asawa sa malamig na sahig ng ospital. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang malinis at tuyong panyo. Dahan-dahan, Maribel? Sasakit ba? Bulong ni Jaime habang marahang pinupunasan ang putik at dugo sa tuhod nito. Napahagulho si Maribel, hindi dahil sa hapdi ng sugat, kundi dahil sa init ng kamay ng asawa na matagal niyang kinailangan habang tinitiis ang lahat ng pasakit sa bahay na yon. Ang haplos na yon ay tila nagbura sa lahat ng mapapait na paratang na ibinato sa kanya, ilang minuto lamang ang nakalilipas. Maya-maya pa ay lumabas ang doktor mula sa silid. Lumapit ito sa kanila na may seryosong muka. Mr. and Mrs. Santos, we need to stabilize him, but his lungs are compromised. Kailangan natin siyang ma-confine at lagyan ng espesyal na aparato para matulungan siyang huminga habang nilalabanan ng impeksyon sa kanyang baga. Ngunit kailangan niyo munang magbayad ng deposit sa billing para sa mga gamot at silid. Tumango si Jaime. Sige po, Doc. Gagawin ko po ang lahat. Agad na tumakbo si Jaime patungo sa ATM machine na nasa lobby ng ospital. Kumpiyansa siya dahil mayroon siyang igit sa 50,000 piso doon na itinabi para sa mga ganitong emergency. Ipinasok niya ang kanyang card, pinindot ang PIN, at pinili ang balanse ng account. Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Jaime nang makita ang numerong nakasulat sa maliit na screen ng makina. 143 piso lamang. Hindi makapaniwala, pinindot niya ang option para sa huling 5 transaksyon.
Doon ay lumabas ang sunod-sunod na malalaking pag-withdraw sa loob ng nakaraang buwan na ginawa mismo sa loob ng bangko sa pamamagitan ng over-the-counter na transaksyon gamit ang kanyang pangalan at wad na pirma. Habang nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang maliit na papel ng resibo, biglang gumalaw at tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Ang pangalan ng kanyang ina na si Aling Teresa ang nakasulat sa screen. Sinagot niya ito ng may mabigat na hininga. Jaime, nasaan ka? Bakit mo kasama ang babaeng yan sa ospital? Umuwi ka rito ngayon din kung ayaw mong itakwil kita bilang anak? Ang galit at mapang-utos na boses ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Ang punit na resibo ng bangko na may bakas ng kanyang sariling basang daliri ay tila isang nagbabagang bakal sa palad ni Jamie habang papasok siya sa pintuan ng kanilang lumang tahanan. Iniwan niya muna si Maribel sa ospital sa pangangalaga ni Lola Amara na agad na sumugod doon ng tawagan niya. Kailangan niyang harapin ang bagyong naghihintay sa kanya, ngunit alam niyang hindi siya maaaring sumugod ng walang pag-iingat. Pagkapasok niya sa sala, sumalubong sa kanya ang makapal na usok ng insenso at ang ingay ng mga pamilyar na boses. Naroon si Tito Mario, si Tita Cynthia, at ilan pang malalapit na kamag-anak ng pamilya Santos. Nakaupo si Aling Teresa sa gitna ng sopa, may hawak na panyo na dinadampi sa kanyang mga mata, habang si Cheska ay marahang humahaplos sa likod ng kanyang ina na tila ba nakaranas ito ng isang malaking trahedya. Jaime! Salamat sa Diyos at nakauwi ka na rin! Humihikbing panimula ni Aling Teresa nang makita ang anak. Tingnan mo ang ginawa ng asawa mo sa akin! Halos patayin niya ako sa tulak at saktan sa harap ng sarili kong bahay dahil lamang tinanong ko kung saan niya dinadala ang mga pinapadala mong pera. Umiling si Tito Mario. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkondena. Sobrang walang hiya naman ang babaeng yan, Jaime. Hindi ganyan ang pinalaki ng ugali sa pamilyang ito. Ang magbuhat ng kamay sa biyena na nagpatira sa kanya rito ay isang malaking kasalanan sa harap ng Diyos at ng tao. Habang nagsasalita ang kanyang tito, ang mga mata ni Jaime ay napadako sa madilim na sulok ng sala, malapit sa pintuan ng kusina. Doon, sa ibabaw ng maruming sahig, ay nakalatag ang isang maliit na asul na tasang seramika na may nakasulat na mga kupas na titik. Pinakamahusay na ina. Naalala ni Jaime ang tasang yon. Pinag-ipunan niyo ni Maribel mula sa kanyang puyat sa pagtahi ng mga basahan upang iregalo kay Aling Teresa noong nakaraang Pasko. Ngayon, ang tasang iyon ay ginagamit na lamang na lalagyan ng tirang pagkain ng mamahaling aso ni Cheska. Ang kaibahan ng pagpapahalaga at ang kawalang galang ay tila isang kutsilyong sumaksak sa puso ni Jaime. Kuya, hindi lang yan! Sabat naman ni Cheska na may kasamang pag-irap. May testigo kami. Si Mang Gelo mismo ang nakakita sa kanya na may kasamang lalaki doon sa motel sa kabilang bayan. Hindi namin matanggap na ang kapatid ko ay nagpapakahirap sa pagtatrabaho bilang inhinyero sa malalayang probinsya habang ang asawa niya ay nagpapakasa sa piling ng iba. Inilabas muli ni Cheska ang mga peking larawan at ipinakita sa mga kamag-anak na naroon. Diyos ko, Jaime. Wika naman ni Tita Cynthia habang hinahawakan ang balikat ni Jaime nang may mapagpanggap na pag-aalala. Pamilya mo ito. Ang dugong dumadaloy sa mga ugat mo ay nanggaling sa inang nagtiis ng gutom para lamang mapatapos ka sa pag-aaral. Mas paniniwalaan mo ba ang isang babaeng galing sa wala kaysa sa sarili mong ina na nagbigay sa iya ng buhay? Huwag mong kalilimutan ang utang na loob mo sa kanya. Hinawakan ni Aling Teresa ang kamay ni Jaime. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na pumipigil sa anak habang ang kanyang mga luha ay mabilis na umaagos. 9 na buwan kitang dilala sa aking sinapupunan, Jaime. Ako ang nagpalaki sa iyo nang mag-isa nang iwanan tayo ng walang kwenta mong ama. Na yan ba ay tatalikuran mo ako para lamang sa babaeng yan? Kung talagang mahal mo ako bilang ina mo, palayasin mo siya sa buhay mo. Naramdaman ni Jaime ang isang malamig at matalim na galit na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Alam niya ang katotohanan. Alam niyang walang laman ang kanyang bank account dahil sa wad na pirma. Ngunit alam din niya na kung magwawala siya ngayon, mabilis na itatago ng kanyang ina at kapatid ang lahat ng ebidensya ng kanilang pagnanakaw, at mas lalo nilang gigipitin si Maribel.
Kailangan niya magtimpi. Kailangan niya maglaro ayon sa kanilang mga patakaran upang tuluyan silang mahulog sa sarili nilang bitag. Iniiwas ni Jaime ang kanyang tingin sa tasa ng aso at tumingin ng diretsyo sa kanyang ina. Naintindihan ko po ang sinasabi ninyo, Nay, pero bago ang lahat, kailangan ko ring malaman kung saan napunta ang pera ko sa bangko dahil kailangan kong bayaran ng ospital ni Lito. May narinig kasi akong balita tungkol sa malalaking utang sa lokal na pautangan o 5-6 sa dulo ng baryo. Sa sandaling iyon, napansin ni Jamie na biglang natigilan si Tito Mario. Ang tito niya ay biglang umiwas ng tingin. Nagsimulang pagpawisan sa at nanginginig na hinawakan ang kanyang baso ng tubig. Tumingin si Jamie sa matagumpay na ngiti, sa mukha ni Cheska at sa nagmamalinis na mukha ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim, itinago ang bagyong nagwawasak sa kanyang kaluluwa, at nagsalita sa isang malamig, ngunit matatag na boses. Sige po, Nay. Kung yan ang gusto ninyo, hihiwalayan ko si Maribel. Ang bango ng basang lupa at sariwang dahon ng saging sa likod bahay ni Lola Amara ay nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim at mabigat na gabing iyon. Matapos iwanan ang nagdiriwang niyang ina at kapatid sa sala, mabilis na tinahak ni Jaime ang daan, patungo sa maliit na kubo sa likod ng bahay ng matandang kapitbahay. Doon ay pansamantalang nagpapahinga si Maribel, pagod na pagod at lupaypay mula sa maghapong pag-aalaga kay Lito sa ospital at sa sakit na mga paratang sa kanya. Kasalukuyang nakaupo si Lola Amara sa isang lumang bangkong kawayan sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Nang makita si Jaime na papalapit, marahan siyang tumayo at sumenyas na huwag maingay upang hindi magising si Maribel na mahimbing nang natutulog sa loob. Iho, mabuti at naparito ka, bulong ng matanda habang inaanyayahan si Jaime na maupo sa kanyang tabi. Kailangan nating mag-usap tungkol sa katotohanan. Lola, sabihin niyo po sa akin ang lahat. Pakiusap ni Jaime habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa nakasarang pinto ng kubo kung nasaan ang kanyang asawa. Ano ba talaga ang nangyayari rito kapag wala ako? Buuntong hininga ang matanda. Puno ng lungkot ang kanyang mga kulubot na muka. Halos gabi-gabi kong naririnig ang hikbi ni Maribel mula rito sa aking bakuran, Jaime. Walang tigil siya sa pagtatrabaho. Nagtatahi hanggang madaling araw kahit sumasakit na ang kanyang mga mata, para lamang may maidagdag sa panggastos ninyo. Ngunit ang iyong ina, tuwing umaga ay umaalis yan para maglaro ng baraha at mahjong sa kabilang baryo. Si Cheska naman, walang ginawa kundi magpasikat at bumili ng mga mamahaling gamit. Bahagyang nanghina si Jamie habang nakikinig. Ipinagpatuloy ni Lola Amara ang pagsasalita. Hindi lang yon, iho. Maraming beses na may mga lalaking nakamotorsiklo na pumupunta sa inyong bahay. Mga maniningil ng utang. Naririnig ko na itinuturo ng iyong ina ang iyong pangalan at ang iyong trabaho bilang inhinyero para pawiin ang galit ng mga nagpapautang. Ginamit nila ang iyong pinaghirapan para sa kanilang mga bisyo. Bago pa man makasagot si Jaime, may kinuha si Lola Amara mula sa bulsa ng kanyang duster. Ito ay isang maliit na pulang pitaka na gawa sa pelus. Naiwan ito ni Cheska sa aking bakuran noong nakaraang linggo nang pumunta siya rito para magsismis at siraan si Maribel sa mga kapitbahay. Hindi ko ito ibinalik dahil gusto kong makita mo kung ano ang nasa loob. Inabot ni Jaime ang pitaka at binuksan ito sa ilalim ng liwanag na kanyang telpono. Sa loob ay may mga piraso ng papel. Mga resibo mula sa isang sikat na kasino sa lungsod, mga resibo ng pagsasanla ng mga alahas na pag-aari ni Maribel na ibinigay ni Jaime, at ilang sulat kamay na naglalaman ng mga listahan ng utang. Sa likod ng bawat resibo ay may nakasulat na pangalan na paulit-ulit na binanggit. Gelo. Ang bigat ng katotohanan ay tuluyang nagpabagsak sa natitirang lakas ni Jaime. Ang kanyang ina, na labis niyang ginalang, at ang kapatid na itinaguyod niya ay ang mga taong unti-unting pumapatay sa kanyang sariling pamilya. Hindi na napigilan ni Jaime ang kanyang mga luha. Yumuko siya at itinago ang kanyang muka sa kanyang mga palad habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pagtangis. Inilagay ni Lola Amara ang kanyang mainit at kulubot na kamay sa balikat ni Jaime
Marahang tinatapik ito tulad ng pag-aalaga sa isang bata. Lola, pakiramdam ko ay napakasama kong asawa at ama. Bulong ni Jaime sa gitna ng kanyang pag-iyak. Hinayaan ko silang saktan si Maribel habang ako ay nagpapakasasa sa labas na nagtatrabaho. Ako ang dahilan kung bakit nagdurusa ang mag-ina ako. Huwag mong sabihin yan, iho. Ang mahalaga ay gising ka na ngayon. Ikaw ang kanilang kalasag. Pag-aalo ng matanda. Matapos ang ilang sandali ng pag-iyak sa balikat ng matandang kapitbahay, pinunasan ni Jaime ang kanyang mga mata at nagpasalamat kay Lola Amara. Nagpasya siyang bumalik na sa ospital upang bantayan si Lito at makasama si Maribel paggising nito. Habang naglalakad siya sa madilim at maputik na daan sa ilalim ng iisang post ng ilaw sa kalsada, naramdaman niya ang mahinang pagyanig ng kanyang telepo o sa loob ng bulsa. May natanggap siyang mensahe mula sa isang hindi nakarehistrong numero. Binuksan niya ito at binasa ang mga salitang tila nagdala ng bagong lamig sa kanyang sistema. Alam ko kung nasaan ang pera mo. Magkita tayo sa lumang gilingan bukas. Ang lumang gilingan ng palay sa dulo ng baryo ay nababalot ng alikabok at amoy ng kinakalawang na bakal. Ang manipis na sikat ng araw sa umaga ay bahagyang tumatagos sa mga basag na bintana na nagpapakita ng mga lumilipad na alikabok sa hangin. Sa gitna ng madilim at abandonadong gusali, nakatayo si Jaime, naghihintay habang nakapamulsa ang mga kamay. Hindi nagtagal, isang lalaki na may magaspang na mukha at may suot na kupas na jacket ang pumasok mula sa likurang pinto. Si Gelo. Naglakad ito ng mayabang habang may hawak na sigarilyo, tila ba hawak niya ang buong sitwasyon. Ah, si Engineer Santos! Nakangising panimula ni Gelo habang ibinubuga ang usok ng sigarilyo. Mabuti naman at pumunta ka. Gusto ko lang namang makatulong sa iyo, Engineer. Siyempre, masakit para sa isang lalaki na malaman na ang asawa niya ay nakikipagkita sa akin kapag wala siya. Pero kung may pampadulas tayo, pwedeng manahimik ako at umalis na sa lugar na ito. 50,000 piso lang, Engineer. Maliit na barya lang yan para sa isang sikat na inhinyerong tulad mo. Nanatiling kalmado si Jaime. Ang kanyang mukha ay tila nililok mula sa matigas na bato. Walang bakas ng emosyon. Bagaman sa loob ay nag-aalab ang matinding galit. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang folder mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa ibabaw ng kalawanging makina ng gilingan. Gelo. Mababa, ngunit matalim ang boses ni Jaime. Inhinyero ako. Bago ako magtayo ng gusali, pinag-aaralan ko muna ang bawat detalye ng lupa at pundasyon. At bago kita hinarap dito, pinag-aralan ko na rin ang buong buhay mo. Nakikita mo ba ang mga dokumentong ito? Ito ang listahan ng mga utang mo sa kasino sa lungsod, kasama ang kasunduan mo sa lokal na pautangan ni Tito Mario. Alam ko rin na wala kang trabaho sa loob ng 3 taon. Nawala ang ngisi sa mukha ni Gelo. Bahagya niyang binitawan ang kanyang sigarilyo. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, alam kong wala kang pambayad sa mga utang mo kung hindi ka binayaran ng kapatid ko. Patuloy ni Jaime habang dahan-dahang lumalapit kay Gelo. At alam ko rin na ang perang ibinayad sa'yo ni Cheska ay galing sa ninakaw nilang ipon ko sa bangko. Sa sandaling iyon, mula sa madidilim na sulok ng gilingan, lumabas ang 3 lalaki na may suot na simpleng damit ngunit may hawak na mga tsapa ng pulis sa kanilang baywang. Sila ang mga kaibigan ni Jaime sa lungsod na sumama sa kanya bilang mga nakasibilyang awtoridad. Nanginig ang mga tuhod ni Gelo. Napaurong siya hanggang sa sumandal ang kanyang likod sa malamig na bakal ng makina. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay at nagsimulang pumatak ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa kabila ng nag-aalab na galit ni Jaime, hindi niya tinaas ang kanyang kamao. Sa halip, kumuha siya ng isang bote ng malamig na tubig mula sa kanyang bag. Sinalina ng isang malinis na basong plastik na naroon at marahang iniyabang ito kay Gelo. Uminom ka muna, Gelo. Malumanay na wika ni Jaime. Mas kailangan mo yan para makapagsalita ka ng maayos at tuwid sa harap ng mga pulis. Nanginginig na tinanggap ni Gelo ang baso at ininom ang tubig sa isang lagukan. Huminga siya ng malalim bago tuluyang sumuko.
Sinuhulan lang ako ni Cheska, engineer. Sumpain man ako ng langit, wala akong relasyon kay Maribel. Binayaran ako ni Cheska ng 30,000 piso para lamang magpakuha ng litra to nahawik sa asawa mo sa madilim na eskinita. Sabi niya, kailangan nilang mapatunayan na masama si Maribel para playasin mo siya at makuha nila ang titulo ng bahay mo. Sino pa ang kasama ninyo sa planong ito? Tanong ng isa sa mga pulis habang isinusulat ang testimonya. Hindi ko alam ang lahat, pero narinig ko si Cheska na may kausap sa telpo. Panginginig na sagot ni Gelo. May isang lalaki na mayaman, ang nagmamay-ari ng malaking pautangan sa kabilang bayan. Siya ang nagbigay ng ideya kay Cheska kung paano pekiin ang mga dokumento sa bangko. Naka-record na sa telepo, no ni Jaime ang buong pag-amin ni Gelo. Ang bawat salita ay sapat na upang gumuho ang mundo ng kanyang kapatid at ina sa harap ng batas. Ngunit bago pa man sila makaalis sa lumang gilingan, biglang gumalaw ang telepono ni Jaime. Isang tawag mula sa numero ng ospital. Agad na sinagot ni Jaime ang tawag, at ang boses ng nurse na nagbabantay kay Lito ang sumalubong sa kanya, puno ng takot at pag-aalala. Sir Jaime, tumakas po ang inyong asawa kasama ang bata. Wala na po sila sa kanilang silid at may naiwan lamang silang munting gamit sa sahig. Isang basang tsinelas ni Lito na naiwan sa sahig ng bakanting silid sa ospital ang unang sumalubong kay Jaime nang magtatatakbo siya pabalik doon. Ang malamig at walang lamang kama ay tila isang patunay na ang kanyang mag-ina ay tuluyan ng lumayo dahil sa kawalan ng pag-asa. Hawak ang maliit na tsinelas. Sumugod si Jaime sa labas. Binaliwala ang muling pagbuhos ng malakas na ulan habang hinahanap ang kanyang mag-ina sa bawat sulok ng bayan. Sa huli, dinala siya ng kanyang mga paa sa terminal ng bus. Ang tanging lugar kung saan maaaring pumunta si Maribel kung balak nitong bumalik sa kanyang malayong probinsya. Ang terminal ay maingay, malamig at may amoy ng usok ng krudo. Sa gitna ng dagsa ng mga taong nagmamadaling sumakay upang makaewas sa bagyo, nakita ni Jaime ang isang pamilyar na bulto sa dulo ng mahabang upuang bakal. Nakaluhod doon si Maribel. Basang-basa ang laylayan ng duster, habang yakap-yakap sa kanyang dibdib si Lito na mahimbing na natutulog sa ilalim ng isang manipis na kumot. Maribel! Diyos ko, Maribel! Hingal na sigaw ni Jaime habang patakbong lumalapit sa asawa at mabilis na lumuhod sa kanyang harap. Napaitad si Maribel. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot at matinding sakit nang makita si Jaime. Pilit niyang hinila pabalik si Lito upang lumayo. Jaime, pakiusap, hayaan mo na kami. Huwag mo na kaming saktan. Umalis ka na. Bakit ka umalis sa ospital, Maribel? Hindi pa ligtas si Lito, kailangan niya ng gamot. Nag-aalalang tanong ni Jaime, habang hinahawakan ang nanginginig na mga kamay ng asawa. Paano kami mananatili roon? Umiiyak na sagot ni Maribel, habang ang kanyang mga luha ay mabilis na humahalo sa basang buhok sa kanyang mukha. Narinig ko, Jaime. Narinig ko ang sinabi mo sa nanay mo kagabi sa inyong sala. Sabi mo, hihingi ka ng hiwalay. Sabi mo, hihiwalayan mo ako dahil naniniwala ka sa kanila. Wala na ako mukhang maihaharap sa'yo kung pati ang sarili kong asawa ay tingin sa akin ay masamang babae. Napatitig si Jaime kay Maribel bago niya marahas na hinila ang asawa at anak sa isang napakahigpit na yakap. Umiyak siya sa balikat nito. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa basang balikat ng asawa. Patawarin mo ako, Maribel. Patawarin mo ako sa kahinaan ko. Sinabi ko lang yon upang hindi sila maghinala. Ginagawa ko ang lahat para makuha ang ebidensya laban sa kanila. Hinding-hindi kita iiwan. Kayo ni Lito ang buhay ko. Kayo ang pamilya ko. Sa kabila ng ingay ng terminal, ang mag-asawa ay nanatiling magkayakap sa malamig na silya. Matapos humupa ang kanilang mga luha, naramdaman ni Jaime ang panghihina ng katawan ni Maribel dahil sa gutom. Tumayo muna siya sandali upang bumili ng isang pirasong mainit na monay mula sa isang naglalakong tendero sa gilid. Naupo si Jaime sa tabi ni Maribel, hinati ang tinapay sa dalawa, at inabot sa asawa ang mas malaking bahagi. Doon, sa ibabaw ng malamig na bakal na upuan ng terminal, habang natutulog si Lito sa kanilang gitna, tahimik nilang pinagsaluhan ang isang pirasong tinapay.
Ang bawat kagat ay puno ng tamis ng muling pagkakaunawaan sa gitna ng matinding pagsubok. Maribel, paano mo nalaman ang tungkol sa usapan namin sa bahay kahapon? Tanong ni Jaime habang pinupunasan ang dumi sa mukha ng asawa. Wala ka naman doon? Tumingin si Maribel sa kanya na may pag-aalinlangan. May nagpadala sa akin ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Naglalaman ito ng isang audio recording kung saan malinaw kong narinig ang boses mo na sumasang-ayon sa nanay mo na hihiwalayan mo ako. Napakunot ang no ni Jaime. Sino ang kumuha ng recording na yon at nagpadala kay Maribel? Si Cheska ba? O ang misteryosong nagpautang na binanggit ni Jello? Habang iniisip ni Jaime ang sagot, marahan niyang inakbayan si Maribel upang bigyan ito ng init. Ngunit nang mapadako ang kanyang tingin sa tapat ng madilim na haligi sa labas ng terminal, natigilan siya. Nakatayo doon si Cheska, may hawak na telepo o sa kanyang tainga, at nakatitig sa kanila habang may suot na isang malamig at mapaglarong ngiti. Ang maliit na pulang ilaw ng indicator sa kanyang telepo ay tila isang babala ng paparating na mas malaking pang-anib. Ang maliit na pulang ilaw mula sa telpono ni Cheska sa terminal ay nag-iwan ng matinding pangamba sa puso ni Jaime. Upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya mula sa patuloy na pagmamanman ng kanyang kapatid, hindi na sila bumalik sa dati nilang tirahan. Matapos ibalik si Lito sa ospital para sa kanyang gamot, naghanap si Jaime ng isang maliit at tahimik na motel malapit sa lugar upang doon muna sila magpalipas ng gabi ni Maribel. Sa loob ng silid na may mahinang ilaw, maingat na inihiga ni Jaime ang natutulog na si Lito sa malambot na kama. Nilagyan niya ito ng makapal na kumot bago siya naupo sa tabi ni Maribel na mukhang balisa pa rin at hindi mapakali. Inabot ni Jaime ang nanginginig na mga kamay ng asawa at hinawakan ng mga ito ng napakahigpit. Maribel, tingnan mo ito. Bulong niya habang inilalabas ang kanyang telepo o at ang envelope na naglalaman ng mga dokumento mula sa bangko. Ito ang dahilan kung bakit sumang-ayon ako kay nanay kahapon. Hindi dahil gusto kitang iwan, kundi dahil gusto kong tapusin ang lahat ng kalupitang ito gamit ang batas. Ipinakita niya kay Maribel ang audio recording ng pag-amin ni Gelo, ang listahan ng mga peking transaksyon sa bangko at ang mga resibo ng kasino ni Cheska. Habang tinitingnan ni Maribel ang mga ebidensya, unti-unting pumatak ang kanyang mga luha sa papel. Jaime, pamilya mo sila. Humihikbing wika ni Maribel. Natatakot ako sa kung anong pwedeng mangyari kapag nalaman ng buong baryo ang tungkol dito. Baka kamuhian ka nila dahil sa pagpili mo sa akin. Hayaan mo silang mag-isip ng kung ano ang gusto nila. Tugon ni Jaime habang lumalapit ang kanyang mukha sa asawa. Matagal akong naging bulag, Maribel. Lumaki ako na pinaniniwalang kailangan kong ibigay ang lahat sa nanay ko dahil sa utang na loob. Ngunit nagkamali ako. Ang utang na loob ko sa kanya ay hindi nangangahulugang dapat kong hayaang patayin niya ang sarili kong asawa at anak. Mas pipiliin kong kamuhian ng buong mundo. Huwag ko lang kayong mawala sa akin. Sa gitna ng tahimik at malamig na silid, marahang hinila ni Jaime si Maribel patungo sa kanya. Sa lilim ng mahinang ilaw, dahan-dahan nilang idinampi ang kanilang mga no sa isa't isa. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang mabilis na pag-inga na unti-unting sumasabay sa isa't isa ay tila naging isang banal na panunumpa, isang tahimik na pangako na wala nang sinuman ang makapaghihiwalay sa kanila muli, kahit na ang sarili niyang dugo at laman. Matapos ang mahabang sandali ng pagdadamayan, ipinaliwanag ni Jaime ang susunod na hakbang. Kinausap ko na ang isang kaibigan kong abogado kanina habang nasa ospital tayo. Tutulungan niya tayong magsampa ng kaso laban kay Nanay at Cheska sa ilalim ng Republic Act 9262 o ang VAWC dahil sa emosyonal at psikolohikal na pang-aabuso sa iyo, kasama na ang kaso ng pagnanakaw at forgery. May naalala bigla si Jaime mula sa mga dokumentong iniabot ni Lola Amara. Nabanggit din ni Lola Amara na may nahanap siyang lumang dokumento ng lupa ng pamilya Santos. May nakasulat doon na hindi ko pa lubos na maintindihan. Tila ba ang bahay at lupang tinitirhan natin ngayon ay hindi talaga pag-aari ni nanay bago ko ito binili?
May malaking sikreto siyang itinago sa akin tungkol sa nakaraan ng aking ama. Bago pa man masagot ni Maribel ang kanyang hinala, ang biglaang pagtunog ng telepono ni Jaime sa ibabaw ng mesa ay bumasag sa kanilang pag-uusap. Ito ay mula sa isang senior officer ng kanilang bangko na personang nakakilala ni Jaime. Mabilis na sinagot ni Jaime ang tawag nang may kabang nararamdaman sa kanyang dibdib. "Hello, sir? May problema po ba?" "Jamie, pasensya na sa tawag na medyo gabi na." Wika ng opisyal sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay seryoso at nagmamadali. "Gusto ko lang i-verify ang isang mahalagang bagay. Isang matandang babae na nagngangalang Teresa Santos ang pumunta sa bangko kanina. May dalang notaryadong deed of sale na may pirma mo at sinusubok ang ilipat ang titulo ng iyong bahay at lupa sa pangalan ng isang Cheska Santos. Pinirmahan mo ba talaga ang dokumentong ito?" Tila huminto ang mundo ni Jaime, habang ang kanyang hawak sa telpon ay unti-unting humigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga dulo ng daliri. Matapos sabihan ng opisyal ng bangko na huwag iproseso ang anumang paglipat ng titulo dahil wala siyang pinipirmahang dokumento, nagpasya si Jaime na bumalik sa bahay ng kanyang pamilya. Kailangan niyang magpanggap na walang alam sa loob ng ilang oras upang bigyan ng sapat na panahon ang kanyang abogado na ihanda ang mga kasong isasampa kasama ang mga awtoridad ng barangay at pulisya. Pagpasok niya sa sala ng pamilya Santos, ang kapaligiran ay tahimik, ngunit may mabigat na tensyong nararamdaman sa hangin. May dala siyang kaanting pasalubong, isang supot ng tinapay, upang ipakita na siya pa rin ang masunurin at walang kahina-hinalang anak na palagi nilang kilala. Sinalubong siya ni Aling Teresa na may suot na pilit ngunit matamis na ngiti. "Jaime, anak, mabuti at nakauwi ka. Nagluto ako ng paborito mong adobo. Alam kong napakahirap ng pinagdadaanan mo sa trabaho at sa pag-aalaga kay Lito sa ospital." Tumingin si Jaime sa mangkok ng adobo sa ibabaw ng mesa. Sa loob ng maraming taon, ang ulam na ito ang sumasagisag sa pagmamahal ng kanyang ina na nagpalaki sa kanya. Ngunit ngayon, habang nakatitig sa mamantikang sabaw, nakaramdam siya ng matinding pagkasuklam. Alam niyang ang perang ipinambili ng mga sahog sa ulam na ito ay galing sa ninakaw nilang pera para sa operasyon ng nag-aagaw buhay niyang anak. Ang bawat piraso ng karne doon ay tila nabahira ng dugo at luha ng kanyang mag-ina. Marahan niyang itinulak palayo ang mangkok. "Busog pa po ako, Nay. Maraming salamat na lang." Bulong ni Jaime, isang tahimik na pagtanggi na kumain ng pagkaing binili mula sa pagnanakaw. Bahagyang nagbago ang mukha ni Aling Teresa, ngunit agad din itong bumalik sa pagiging mapag-alaga. Kumuha siya ng isang tasa ng mainit na tsaa at inilagay ito sa harap ni Jaime, kasama ang isang peraso ng papel. "Sige, kung busog ka pa, uminom ka muna ng tsa." Wika ng kanyang ina habang marahang hinahaplos ang balikat ni Jaime. "At saka, may maliit lang akong hihilingin sa iyo, anak. Pakipirmahan mo naman itong dokumento ng pautang para kay Cheska. Kailangan niya lang ng pirma mo bilang co-maker para makakuha ng maliit na pondo para sa negosyo na gusto niyang simulan. Alam mo naman, gusto ko ring magbago na ang kapatid mo at magkaroon ng maayos na buhay." Tumingin si Jaime ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Sa sandaling yon, naghanap siya ng kahit kaanting bakas ng pagmamahal ng magulang, kahit munting hibla ng budhi o pagsisisi sa pinsalang idinudulot nito sa kanyang anak at asawa. Ngunit sa ilalim ng mga matang yon, wala siyang nakita ko, ti ang matinding kasakiman at takot na baka matuklasan ang kanyang ginawa sa bangko bago malipat ang ari-arian. Kinuha ni Jaime ang papel at tiningnan ang mga detalye nito. Napansin niya ang tatak ng notar, yung publiko na may pangalang Ate Vicente at isang pamilyar na lagda mula sa isa sa mga katrabaho ng manager sa kanyang sariling branch ng bangko. Napaisip si Jaime, sino si Ate Vicente at paano nakuha ng aking ina ang pirma ng isang empleyado ng bangko ng ganoon kabilis? May kasabwat ba sila sa loob ng bangko na tumutulton sa kanila sa paggawa ng mga wad na dokumento? Inabot ni Aling Teresa ang isang panulat kay Jaime. "Sige na anak, pirmahan mo na para matapos na ito at makapagpahinga ka na." Kinuha ni Jaime ang panulat. Itinapat niya ang dulo nito sa ibabaw ng linya kung saan kailangan ang kanyang lagda.
Nagkunwai siyang binabasa ang mga maliliit na titik upang patagalin ang oras. Lumapit pa lalo sina Aling Teresa at Cheska sa kanyang gilid. Halos marinig ang kanilang mababaw na paghinga sa pananabik na makuha ang kanyang pirma. Bago pa man maidikit ni Jaime ang panulat sa papel, ang katahimikan ng gabi ay bumasag sa biglaang tunog ng tatlong malalakas na katok sa kanilang kahoy na pinto sa labas. Dahan-dahang ibinaba ni Jaime ang panulat sa ibabaw ng lamesa. Tumayo siya ng may malamig na muka at humakbang patungo sa pinto upang buksan ito. Nang bumukas ang pinto, hindi lamang ang malamig na hangin ng gabi ang pumasok. Sumalubong sa kanya ang kanyang asawang si Maribel, kasama ang isang babaeng abogado at 2 unipormadong pulis. Sa likod nila, sa ilalim ng humihinang ulan, ay nagsisimula ng magkatipon ang mga mausisang kapitbahay na nag-unahang sumilip sa bakuran. Kabilang na si Lola Amara. Ano ito? Jaime, bakit mo kasama ang babaeng yan? Naguguluhang sigaw ni Aling Teresa habang mabilis na tumatayo mula sa sopa. At bakit may mga pulis? Maribel, talagang makapal ang mukha mo para bumalik dito pagkatapos ng lahat ng pandoloko mo. Humakbang pabalik si Cheska. Ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay nang makita ang mga bakal na posas na nakasabit sa baywang ng mga opisyal. Ang isa sa mga pulis ay lumapit at naglabas ng isang piraso ng papel. Aling Teresa Santos at Cheska Santos, kami ay may hawak na warrant of arrest para sa inyong dalawa dahil sa mga kasong qualified theft, forgery, at falsification of public documents, kasama na ang paglabag sa Republic Act 9262 dahil sa marahas na emosyonal at psikolohikal na pang-aabuso kay Maribel Santos. Sinungaling! Walang hiya ka, Maribel! Ikaw ang nagnakaw! Ikaw ang sumira sa pamilya namin! Hysterical na sumigaw si Aling Teresa. Sa tindi ng galit, sumugod siya patungo kay Maribel upang kalmutin ang mukha nito at saktan. Ngunit bago pa man niya madampian si Maribel, mabilis na humarang si Jaime sa gitna. Hinawakan niya ng mahigpit ang nanginginig sa galit na mga kamay ng kanyang ina. Malamig at matatag ang kanyang mga mata. Nay, sapat na. Tapos na ang panloloko ninyo. Inilabas ni Jaime ang kanyang telpon at pinindot ang play button. Ang boses ni Gelo ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Malinaw na ipinaliliwanag kung paano siya binayaran ni Cheska gamit ang pera mula sa ipon ni Jaime upang gumawa ng peking ebidensya ng pagtataksil ni Maribel. Sumunod na ipinakita ni Jaime ang mga kopya ng bangko na nagpapakita ng yuwad na pirma ni Aling Teresa sa mga dokumento ng paglipat ng lupa. Nang makita ang mga ebidensya, tuluyang langhina si Cheska. Sa takot na makulong, agad niyang itinuro ang sariling ina. Nay, ikaw ang nagsabi sa akin na gawin ito. Ikaw ang kumuha ng pera sa bangko para sa utang mo sa kasino. Huwag niyo akong isama rito, natatakot ako. Walang utang na loob na bata. Sigaw pabalik ni Aling Teresa sa anak. Ikaw ang nagpabili ng mga mamahaling gamit at nagpabayad sa mga utang mo. Lumapit si Lola Amara mula sa pinto at humarap sa mga pulis. Opo, opisyal. Saksi ako sa maraming taon ng pang-aabuso nila kay Maribel kapag wala si Jaime. Marami rin silang tinatagong resibo ng sugal na naiwan sa aking bakuran. Sa gitna ng kaguluhan, ng sigawan ng ag-ina at ng bulungan ng mga kapitbahay sa labas, nakatayo si Maribel sa tabi ni Jaime. Karaniwan ay umiiyak siya, natatakot, o nagtatago sa likod ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, nakatayo siya ng tangtap, nakataas ang kanyang muka at walang kahit isang patak ng luha ang lumabas sa kanyang mga mata. Habang binabasa ng pulis ang mga karapatan ni na Aling Teresa at Cheska, ang mukha ni Maribel ay kalmado at puno ng danggal. Ito ang sandali ng kanyang pagbawi sa sarili, ang pagtatapos ng kanyang pagiging biktima sa bahay na yon. Habang pinoposasa ng dalawa, bumulong ang abogado kay Jaime. Mabuti na lamang at may isang taong nag-leak ng impormasyon tungkol sa tangkang paglipat ng titulo kahapon mula sa loob ng tanggapan ng notaryo. Kung hindi, baka naasikaso na nila ang titulo bago natin naharad. Napakunot ang no ni Jaime. Sino ang taong yon sa loob ng tanggapan ng notaryo na tumulong sa kanila? Nang akayin na ng mga pulis si Aling Teresa patungo sa naghihintay na patrol car sa labas,
Bigla itong huminto at lumaray ang kanyang tingin kay Jaime. Ang kanyang muka ay napuno ng matinding puot at galit na tila hindi nagmula sa isang ina. Hindi ka pagpapalain ng Diyos, Jaime! Sigaw ni Aling Teresa habang ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Pinili mo ang babaeng yan kaysa sa inang nagluwal sa'yo? Mamamatay ka ring nag-iisa at malungkot tulad ng walang kwenta mong tatay. Isinusumpa kita! Ang marahas na pagsara ng pinto ng patrol car ang nagpatigil sa kanyang mga sumpa. Ang mahina at humuhuning tunog ng sirena ng pulis ay unti-unting nawawala sa kalayuan ng gabi, habang si Jaime ay nanatiling nakatayo sa tapat ng pinto, hawak ang kamay ng kanyang asawa sa ilalim ng malamig na ulan. Ang tunog ng sirena ng pulis na unti-unting nawawala sa kalayuan ng gabi ay nag-iwan ng kakaibang katahimikan sa puso ni Jaime. Ngunit alam niyang ang tunay na laban ay hindi nagtatapos sa pag-alis ng patrol car. Kinabukasan, ipinatawag si Jaime sa isang biglaang pulong ng pamilya sa lumang bahay ni Tito Ben, ang pinakamatandang kapatid ng kanyang yumaong ama. Ang sala ni Tito Ben ay mabigat ang atmosfera, amoy ng lumang wax sa sahig at luma ng kahoy. Nakaupo doon ang kanyang mga tito, tita at ilang malalapit na pinsan na may seryoso at madidilim na mukha. Nang pumasok si Jaime, ang lahat ng mata ay nakatitig sa kanya nang may matinding pagkondena. Jamie, ano itong malaking kahihiyan na dinala mo sa ating pamilya? Galit na panimula ni Tito Ben habang hinahampas ang kanyang kamay sa mesa. Ipinakulong mo ang sarili mong ina at kapatid? Walang ganitong nangyayari sa kasaysayan ng Pamilya Santos. Ang pamilya ay pamilya, kahit anong mangyari. Oo nga, Jaime. Pagsang-ayon ni Tita Cynthia habang umiiling. Ang parusa ng langit ay babagsak sa'yo dahil sa kawalan mo ng utang na loob. Mas pinili mo ang isang babaeng estrangero kaysa sa pamilyang nagbigay sa'yo ng pangalan. Nanatiling tahimik si Jaime sa loob ng ilang sandali. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila ng may malamig, ngunit matatag na mga mata. Tito Ben? Tita Cynthia? Ang pamilya ay dapat na maging isang kanlungan at ligtas na dako para sa bawat isa. Hindi ito dapat maging pugad ng mga magnanakaw at manloloko. Ipinakulong ko sila hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan nilang harapin ang batas para sa pagnanakaw sa buhay ng nag-aagaw buhay kong anak. Pag-ugsapan natin ito ng maayos, Jaime. Mabilis na sabat ni Tito Mario, na tila balisa at paulit-ulit na pinupunasan ang pawis sa kanyang no. Iuro mo ang kaso sa pulisya. Kakausapin namin si Teresa na ibalik ang titulo ng bahay mo at huwag nang guluhin ang asawa mo. Huwag mo lang kaming ihiya sa buong baryo. Isipin mo ang danggang ng Pamilya Santos. Tumayo si Tito Ben at lumapit kay Jaime. Hinawakan niya ng napakahigpit ang kamay ni Jaime, isang marahas na paraan upang pilitin ang pamangkin na sumuko sa tradisyonal na kapangyarihan ng mga nakatatanda. Makinig ka sa akin, iho. Ako ang pinuno ng pamilyang ito. Sundin mo ang gusto namin. Tumingin si Jaime sa kamay ng kanyang tito na nakahawak sa kanya. Sa loob ng maraming taon, ang mga kamay na ito ng pamilya ang nagdikta sa bawat desisyon niya dahil sa utang na loob. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natakot. Marahan, nuit may matinding lakas na tinanggal ni Jaime ang mga daliri ni Tito Ben mula sa kanyang kamay, sabay hakbang pabalik. Ang tahimik na pag-alis na ito mula sa kontrol ng pamilya ay nagpatahimik sa buong sala. Tapos na po ako sa pagpapasailalim sa mga maling tradisyon. Malumanay, ngunit mariing wika ni Jaime. Ang pamilya ko ay si Maribel at si Lito, at gagawin ko ang lahat para protektahan sila, kahit nakalabanin ko ang buong mundo. Habang naglalakad si Jaime palabas ng sala, tinawag siya ng isang matandang tita, si Tita Julia, na palaging tahimik at hindi nakikihalubilo sa mga gulo ng pamilya. Hinila niya si Jaime sa isang madilim na pasilyo malapit sa kusina upang matiyak na walang nakakakita sa kanila. Jaime, bago ka umalis, may gusto akong ibigay sa'yo. Bulong ni Tita Julia habang nanginginig ang mga kamay na nag-abot ng isang lumang envelope. Sulat ito ng tatay mo bago siya yumao. Itinago ko ito dahil alam kong kukunin at susunugin ito ni Teresa kapag nalaman niya. Dito mo malalaman kung bakit talaga umalis ang tatay mo noong bata ka pa at kung paano siya niloko ng iyong ina
gamit ang mga yuwad na dokumento. Napatitig si Jaime sa envelope na iniabot sa kanya. Ang dilaw na papel ng lumang sulat na may amoy ng lumipas na panahon ay tila may hawak na isang malaking katotohanang babago sa lahat. Ang dilaw na papel ng lumang sulat na may amoy ng lumipas na panahon ay maingat na itinago ni Jaime sa bulsa ng kanyang polo, malapit sa kanyang puso. Bago pa man niya mabuksan at mabasa ang mga nakasulat doon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Maribel. Kasalukuyan ang isinasagawa ang operasyon ni Lito. Mabilis na tumakbo si Jaime pabalik sa ospital upang samahan ang kanyang asawa na naghihintay sa labas ng operating room. Nakatayo si Maribel sa tapat ng pintuan ng operating room. Nanginginig ang mga kamay at walang tigil sa tahimik na pagdarasal habang nakatingin sa pulang ilaw sa ibabaw ng pinto. Agad siyang nilapitan ni Jaime, niyakap ng mahigpit mula sa likod at hinawakan ng kanyang mga kamay upang bigyan ito ng init at lakas. Sa loob ng halos 2 oras, ang tanging maririnig sa pasilyo ay ang kanilang mababaw na paghinga at ang mabigat na tibok ng kanilang mga puso. Sa wakas, namatay ang pulang ilaw sa ibabaw ng pinto. Bumukas ito at lumabas ang doktor na may suot na pagod ngunit nakangiting mukha. Tinanggal nito ang kanyang maskara bago lumapit sa mag-asawa. "Engineer Mrs. Santos," wika ng doktor nang may malumanay na boses. "Matagumpay ang operasyon. Naalis na natin ang likido sa kanyang baga at maayos na ang kanyang paghinga. Ligtas na po ang inyong anak." Napaluhod si Maribel sa sahig. Ngunit mabilis siyang binuhat ni Jaime habang pareho silang umiiyak sa tuwa at pasasalamat. Ang matinding kaba na nagpahirap sa kanila sa loob ng maraming araw ay tila biglang napawi, napalitan ng isang napakalaking kaluwagan sa kanilang mga dibdib. Inilipat si Lito sa isang pribadong silid na may malaking bintana. Ang sikat ng araw sa umaga ay marahang pumapasok sa loob na nagbibigay ng liwanag at init sa buong silid. Nilapitan ni Jaime ang kama ng anak, dahan-dahang yumuko at hinalikan ng noo ng bata. Si Maribel naman ay nakatayo sa kabilang panig, hinahaplos ang malambot na buhok ni Lito habang patuloy na umaagos ang mga luha ng kagalakan sa kanyang mga pisingi. Ilang sandali pa. Dahan-dahang imulat ni Lito ang kanyang mabibigat na mata dahil sa epekto ng anestesya. Tumingin siya sa kanyang nanay, pagkatapos ay sa kanyang tatay. Sa kabila ng panghihina, marahan niyang itinaas ang kanyang maliit na kamay na may nakakabit na suwero. Hinanap niya ang kamay ni Maribel sa isang panig at ang kamay ni Jaime sa kabilang panig, bago dahan-dahang pinagtagpo ang mga ito at ipinatong ang kanyang munting palad sa ibabaw ng kanilang magkasalikop na mga daliri. Ang tahimik na pagising na ito ni Lito upang pagdikitin ang kamay ng kanyang mga magulang ay naging isang napakahalagang sandali para kay Jaime at Maribel. Isang patunay na ang kanilang maliit na pamilya ay muling nabuo at naging mas matatag sa kabila ng lahat ng dumaang bagyo. "Salamat sa Diyos. Salamat sa pagliligtas sa aming anak," bulong ni Jaime habang nakaluhod sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng kanyang mag-ina. "Pangako Maribel, simula ngayon ay magsisimula tayo ng bagong buhay. Isang buhay na malayo sa takot, malayo sa manipulasyon at puno ng kapayapaan." Matapos magpahinga ni Lito, pumunta si Jaime sa billing section ng ospital upang ayusin ang mga gastusin gamit ang perang hiniram niya sa isang malapit na kaibigang inhinyero. Ngunit nagulat siya nang mumiti ang clerk sa kanya. "Sir Jaime Santos, okay na po ang inyong bill," wika ng clerk. "May lumapit na isang kinatawan ng abogado kanina at binayaran ang natitirang 100,000 piso ng inyong balanse. Sabi po niya, nais na kanyang kliyente na manatiling anonymous ang donasyon." Napatitig si Jaime sa resibo. Sino ang misteryosong tao na nagbayad ng napakalaking halaga para sa operasyon ng kanyang anak? May kinalaman ba ito sa sulat ng kanyang ama na nasa kanyang bulsa? Nang bumalik si Jaime sa silid ni Lito, sinalubong siya ng kanyang abogado na may dalang isang opisyal na dokumento. Iniabot nito ang papel kay Jaime ng may seryosong mukha. "Jaime, ito na ang opisyal na liham mula sa korte. Itinakda na nila ang unang araw ng paglilitis sa kaso laban kay Aling Teresa at Cheska sa susunod na linggo. Handa na ba kayong harapin ang huling laban na ito?" Tumingin si Jaime kay Maribel na mahimbing na nakabantay sa tabi ni Lito, habang ang regular na tunog ng monitor sa gilid
ay nagpapakita ng normal na tibok ng puso ng kanilang anak. Ang mahina at regular na tunog ng monitor na nagpapakita ng normal na tibok ng puso ni Lito ay nagbigay ng sapat na kapayapaan kay Jaime upang harapin ang susunod na yugto na kanyang tungkulin. Habang si Maribel ay ligtas na natutulog sa tabi ng kanilang nagpapagaling na anak, tinahak ni Jaime ang daan patungo sa lokal na kulungan ng probinsya. Nais niyang harapin ang kanyang ina at kapatid sa huling pagkakataon bago magsimula ang opisyal na paglilitis sa korte. Ang silid ng dalaw sa loob ng kulungan ay madilim, maingay, at may masangsang na amoy ng lumang semento at murang disinfectant. Sa magkabilang panig ng mahabang lamesang kahoy na may harang na bakal na lambat, nag-uusap ang mga bilanggo at ang kanilang mga pamilya sa gitna ng ingay ng mga bantay at kalasingan ng mga susi. Nang ihatid ng nurse at ng gwardiya si Cheska, tuluyan ang nawala ang kanyang dating kayabangan. Wala na ang kanyang mamahaling make-up, gulo-gulo ang kanyang buhok, at may suot siyang kupas na kulay orange na duster na mga nakadetin. Sa sandaling makita niya si Jaime, agad siyang napahagulgol at dinalaslas ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Kuya, pakiusap, yuro mo na ang kaso. Pagmamakaawa ni Cheska habang nanginginig ang buong katawan. Hindi ko kaya rito, kuya. Ang dumi-dumi ng selda, natatakot ako sa mga kasama ko. Gagawa ako ng paraan para mabayaran ka. Ibebenta ko lahat ng gamit ko. Huwag mo nang akong iwan dito sa loob. Sumunod na dinala si Aling Teresa. Bagaman may suot din siyang kulay orange na duster at halatang pagod at nangangayayat ang mukha, nananatili pa ring mataas ang kanyang no. Naupo siya sa tapat ni Jaime at tinitigan ito ng may matinding galit. Ano, napunta ka ba rito para pagtawanan kami? Malamig na wika ni Aling Teresa. Para makita kung paano mo pinabagsak ang sarili mong ina at kapatid? Tandaan mo, Jaime, kahit anong mangyari, wala kang mararating sa buhay dahil pinalayas mo at ipinakulong ang sarili mong dugo at laman. Tumingin si Jaime sa kanyang ina. Sa pagkakataong ito, hindi na niya naramdaman ang matinding paninikip ng dibdib dahil sa bigat ng utang na loob. Ang mga sumpa ng kanyang ina na dati ay nagpapahina sa kanya ay tila wala ng kapangyarihan ngayon. Sa halip na galit, nakaramdam si Jaime ng isang malalim at tahimik na awa. Na-realize niya na ang kayabangan at put ng kanyang ina ay isa lamang kalasag upang itago ang sarili nitong kasakiman at pagkakamali. Nanatiling kalmado si Jaime. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtaas ng boses, at hindi rin niya sinumbatan ang dalawa. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na Biblia na may asul na pabalat. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng lamesa at marahang iniyabang patuungo sa kanyang ina. Nay, para sa inyo ito. Malumanay na wika ni Jaime. Hindi ko kayo bibigyan ng pera. Ngunit sana mahanap ninyo ang kapayapaan sa loob ng librong ito habang naghihintay kayo ng paglilitis. Napatitig si Aling Teresa sa maliit na libro, pansamantalang nawala ng salita habang ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig sa gulat sa ginawa ng anak. Bago tumayo si Jaime, tumingin siya kay Cheska. Cheska, bago ako umalis, sabihin mo sa akin ang katotohanan. Sino ang tunay na nag-udyok sa'yo na magsugal sa kasino at kumuha ng napakalaking utang bago nangyari ang lahat ng ito? Alam kong may tumulong sa inyong pekein ang mga pirma ko sa bangko. Tumingin si Cheska sa kanyang ina na tila natatakot bago bumulong kay Jaime. Si Tito Mario, kuya. Siya ang nagsabi sa amin na pwedeng pekein ang pirma mo gamit ang mga dokumento na naiwan mo sa kanyang bahay noon. Siya rin ang nagpakilala sa akin sa mga nagpapautang sa kasino. Dahil kalahati ng makukuha ko ay mapupunta sa kanya bilang pambayad sa kanyang mga utang. Napatango si Jaime. Ang lahat ng mabilis na transaksyon at notaryo ay may kasagutan na. Tumayo na si Jaime at naglakad palabas. Ang mabigat na bakal na pintuan ng kulungan ay sumara ng may malakas ngunit mapuro na tunog na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, na nagpapahiwatig ng pagkakahiwalay ng kanilang mga mundo. Habang naglalakad si Jaime sa labas ng gusali ng kulungan patungo sa paradahan, bigla siyang natigilan. Sa likod ng isang poste sa madilim na sulok ng paradahan, nakita niya si Tito Mario.
May suot itong sombrero, balisa na may kausap sa telpono, at panakanahang tumitingin sa pinto ng kulungan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, halatang nagpanik si Tito Mario, mabilis na ibinaba ang telpono at sumakay sa isang naghihintay na kotse na mabilis na humarurot palayo. Ang tunog ng bakal na pintuan ng kulungan na sumasara ay naging huling hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata sa buhay ni Jaime. Pagkalipas ng ilang araw, tuluyan ang nakalabas ng ospital si Lito. Upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang mag-ina, nagpasya si Jaime na ayusin ang kanilang tahanan. Ang bakuran na dati ay tuyo, maputik, at puno ng kalat ay unti-unti nang nagbabago. Nagtanim si Maribel ng mga bagong halaman, mga namumukadkad na sampagita na nagbibigay ng mabangong amoy sa paligid kapag dapit hapon. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagpapatayo ni Jaime ng isang matibay na bakod na gawa sa semento at bakal upang palitan ang lumang kahoy na gate na madaling pasukin ng sinuman. Isang hapon, habang nagtatrabaho ang mga mason, magkasamang nakatayo si Jaime at Maribel sa gitna ng bakuran. May hawak silang maliit na punla ng puno ng mangga. Lumuhod sila sa basang lupa. Maingat na hinawakan ni Jaime ang manipis na tangkay ng punla, habang si Maribel naman ay marahang naglalagay ng malambot na lupa sa paligid ng mga ugat nito. Ang kanilang mga kamay ay napuno ng putik. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga tingin, pareho silang napanghiti ng may malalim na init at pag-asa. Ang punong ito ang sumasagisag sa kanilang bagong simula. Isang bagong buhay na may malalim na ugat na hindi na muling matitinag ng anumang bagyo. Habang tinatapos sila ang pagtatanim, biglang bumukas ang bagong bakal na gate. Pumasok si Tito Mario kasama ang isa pang tiyuhin si Tito Ben. Naglakad sila ng walang paalam, tila ba pag-aari pa rin nilang bakuran ni Jaime? Mabilis na tumayo si Jaime. Hinarang ang daan patungo sa pinto ng bahay kung nasaan si Lito at tumitig sa kanila ng may malamig na muka. Jaime, anak. Pilit na ngiti ni Tito Mario, bagaman halatang nanginginig ang kanyang boses at panakanakang tumitingin sa paligid. Nabalitaan namin na medyo kalmada ng sitwasyon sa ospital. Nag-usap kami ng pamilya, baka naman pwedeng pag-usapan natin kung paano matutulungan si Teresa. Siyempre, kailangan nating magtulungan bilang makakadugo. Tito Mario, hindi po kayo pwedeng pumasok dito. Matatag at mababa ang boses ni Jaime. Ano? Napakunot ang loo ni Tito Ben. Kamag-anak mo kami, Jaime. Pinalalayas mo ba kami sa sarili mong bakuran? Hindi ko kayo pinalalayas dahil hindi naman kayo welcome dito sa simula pa lang. Tugon ni Jaime habang diretso ang tingin sa mga mata ni Tito Mario. Kung hindi ninyo rerespetuhin si Maribel bilang asawa ko, at kung gagamitin ninyo lang ang usaping magkakadugo upang manipulahin ako na iurong ang kaso ng pagnanakaw, wala kayong puwang sa buhay namin. Inilabas ni Jaime mula sa kanyang bulsa ang isang opisyal na dokumentong may selyo ng korte. Ito ay isang Barangay Protection Order, BPO, na inilabas sa ilalim ng Republic Act 9262. May inilabas na proteksyon ang korte para sa aking asawa at anak, patuloy ni Jaime habang ipinapakita ang papel sa kanila. Ipinagbabawal ng batas na lumapit kayo sa loob ng 100 metro mula kay Maribel at Lito. Isaghakbang pa po patungo sa aking pinto at ang pulis na ang kakausap sa inyo. Nawala ng salita si Tito Mario. Alam niyang kapag nagpatuloy ang investigasyon ng pulisya kay Gelo, madadamay ang kanyang pangalan sa kaso ng pagnanakaw sa bangko. Mabilis siyang humakbang pabalik, hinila si Tito Ben, at mabilis na lumabas ng gate nang hindi na lumilingon. Nang umalis ang kanyang mga tiyuhin, napansin ni Jaime ang isang mamahaling itim na sasakyan na nakaparada sa dulo ng kalsada, sa ilalim ng anino ng isang malaking puno. Ang mga bintana nito ay madilim, ngunit nararamdaman ni Jaime na may isang taong nakaupo sa loob na kanina pa nakatitig sa kanilang bahay. Mayroon ba silang lihim na tagapagtanggol na patuloy na nagmamasid sa kanila mula sa malayo? Nang sumapit ang gabi, tahimik na ang buong paligid. Mahimbing nang natutulog sina Maribel at Lito sa loob ng silid. Lumabas si Jaime sa beranda upang tayakin na nakakandado ng maayos ang bagong bakod.
Ang tunog ng mga kuliglig sa tahimik na gabi ay nagbibigay ng kakaibang musika sa bakuran habang dahan-dahang lumalamig ang hangin. Ngunit biglang natigilan si Jaime nang makita ang isang mabilis na anino ng tao na lumapit sa kanilang gate. Walang ingay nitong inilapag ang isang maliit na kahoy na kahon sa tapat ng pinto ng gate bago mabilis na tumakbo palayo sa dilim. Ang tunog ng mga kuliglig sa tahimik na gabi ay nagbigay ng kakaibang kapayapaan sa bakuran habang dahan-dahang lumalamig ang hangin. Ang misteryosong kahon na iniwan sa tapat ng pinto ng kanilang bagong bakod ay maingat na binuhat ni Jaime pumasok sa loob ng bahay. Dahil mahimbing nang natutulog si Maribel, nagpasya siyang wag muna itong buksan upang hindi magambala ang kapayapaan ng gabi. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng lamesa sa kusina, naghihintay sa pagdating ng bukang liwayway. Nang sumapit ang madaling araw, ang bango ng bagong sinitang kape at mainit na pandesal ay nagsimulang gisingin ang natutulog na tahanan. Nakatayo si Maribel sa tapat ng kalan, abala sa paghahanda ng almusal, habang ang mahinang tunog ng pagpiprito ng itlog ay naririnig sa tahimik na kusina. Ang kanyang mukha na dati ay palaging may bakas ng takot at pagod, ngayon ay may kakaibang liwanag at kapanatagan. Dahan-dahang lumapit si Jamie mula sa kanyang likod nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Walang pasabi niyang ipinalupot ang kanyang mga braso sa baywang ni Maribel at isinandal ang kanyang baba sa balikat nito. Habang nilalanghap ang pamilyar at mabangong amoy ng buhok ng asawa. Napasinghap si Maribel at bahagyang namula ang kanyang mga pisingi. Jamie, dahan-dahan naman, may mainit na mantika rito sa kawali. Baka mapasok ka. Mas gusto ko pang mapasok kaysa pakawalan ka. Bulong ni Jaime nang may malambing na boses na naging dahilan upang mas lalong ngumiti si Maribel. Hindi na ako papayag na malayo sa iyo, kahit isang hakbang. Iniharap ni Jaime ang asawa sa kanya at marahang hinawakan ng magkabilang kamay nito. Nagbiro siya tungkol sa kanilang kauna-unahang date nung sila ay mga teen dyer pa lamang sa ilalim ng puno ng balimbing. Naalala niya kung paano nanginginig ang kanyang mga kamay sa kaba, kaya natapon niya ang mga katutubong kakanin na pinaghirapang lutuin ni Maribel para sa kanya. Ang alala na iyon ay nagdala ng isang napakaganda at tunay na tawa mula kay Maribel. Isang tawa na matagal nang hindi naririnig ni Jaime sa loob ng maraming taon. Hinigpitan ni Jaime ang hawak sa kanyang kamay at dahan-dahang inihakbang ang kanilang mga paa. Sa gitna ng maliit at simpleng kusina, habang wala namang anumang musikang tumutugtog, marahan silang sumayaw ng mag-asawa. Ang tanging sinusunod nilang ritmo ay ang banayad na tunog ng kanilang sariling paghinga at ang mabagal na indayog ng kanilang mga puso, habang si Lito ay mahimbing pa ring natutulog sa kabilang silid. Ang marahang pagsasayaw na ito sa gitna ng umaga ay naging isang napakatamis na patunay ng kanilang malayang pagmamahalan. Matapos ang kanilang simpleng sayaw, hinalikan ni Jaime si Maribel sa noo. May magandang balita ako sa iyo, Maribel. Hindi na ako babalik sa probinsya para sa mga malalayong proyekto. Nag-apply ako sa isang lokal na kumpanya rito sa ating bayan. Mas mababa ang sahod, pero mas mahalaga na gabi-gabi akong uuwi sa inyo ng anak natin. Niyakap ni Maribel si Jaime nang napakahigpit pakiramdam na ang lahat ng kanyang mga takot sa hinaharap ay tuluyan ng naglaho dahil sa desisyon ng asawa. Habang nag-aayos ng lamesa, napansin ni Maribel ang maliit na kahoy na kahon na ipinatong ni Jaime kaninang madaling araw. Jaime, ano ito? Lumapit si Jaime at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kahon. May nag-iwan ito sa tapat ng ating pinto kagabi. Dahan-dahang binuksan ni Jamie ang takip ng kahon sa harap ng asawa. Pareho silang natigilan sa nakita sa loob. Doon, sa ibabaw ng isang pulang piraso ng tela, ay nakahiga ang lumang gintong singsing na pamana ng pamilya Santos. Mismong singsing na ibinintang ni Aling Teresa na ninakaw ni Maribel upang maging dahilan ng pagpapalayas sa kanya. Sa tabi ng singsing ay may isang maayos na nakatuping papel, naglalaman ng sulat ng paghingi ng tawad mula sa isang hindi kilalang tao. Iteration. Ang kislap ng gintong singsing sa ilalim ng ilaw ng kusina noong madaling araw na yon
ay naging pangunahing ebidensya na tuluyang nagpabagsak sa mga kasinungalingan ni na Aling Teresa at Cheska. Nalaman ni Jaime na si Tito Mario nga ang nag-iwan ng kahon dahil sa labis na usig ng budhi nang malaman niyang muntik nang mamatay si Lito habang nilalamon ng sugal ang pamilya. Ibinigay ni Tito Mario ang singsing at nakipagtulungan sa abogado upang patunayan na si Aling Teresa mismo ang nagtago nito upang idiin si Maribel. Pagkalipas ng isang linggo, ang bulwagan ng korte ay napuno ng pormal at mabigat na atmosfera. Sa loob ng malawak na silid-pulungan, nakaupo sina Aling Teresa at Cheska sa panig ng depensa. Pareho silang nangangayayat, may matangos, nuit pagod na muka, at wala na ang dating tapang sa kanilang mga mata. Sa kabilang panig, nakatayo si Jaime, matatag ang tindig habang mahigpit na hawak ang kamay ni Maribel na nakasuot ng isang simpleng asul na duster. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy na gavel ng hukom ay bumasag sa katahimikan ng buong courtroom na naghuhudyat sa pagbasa ng pinal na desisyon. Matapos suriin ang lahat ng mga ebidensya, kabilang ang pag-amin ng mga testigo at ang napatunayang wad na lagdas sa mga dokumento ng bangko, idinedeklara ng korting ito na sina Teresa Santos at Cheska Santos ay napatunayang nagkasala ng walang anumang pag-aalinlangan sa mga kasong qualified theft, forgery, at violation of Republic Act 9262. Opisyal na pagbasa ng hukom. Nang marinig ang hatol, agad na napahagulgol si Cheska at itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ngunit si Aling Teresa, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay hindi na sumigaw o nagmalaki. Dahan-dahan siyang tumingin kay Jaime. Nang makita niya ang kanyang anak na nakatayo ng may matatag, tahimik at marangal na tindig, hindi galit, hindi rin nagmamalaki sa tagumpay, unt-unting lumabas ang mga luha ng tunay na pagsisisi sa kanyang mga matandang mata. Sa sandaling yon, natanto niya na dahil sa kanyang kasakiman, tuluyan na niyang naiwala ang tanging anak na nagmahal at nagtaguyod sa kanya. Bagu-akayin ng mga bapor ng korte ang dalawa patungo sa bilangguan, lumapit si Jaime sa kanyang ina para sa huling pagkakataon. Tumingin siya sa kulubot na mukha nito ng may malalim na emosyon. Nay, pinyatatawad ko na po kayo bilang tao at bilang aking ina. Malumanay, ngunit matatag na wika ni Jaime habang pinipigilan ang sariling luha. Hindi ko po inurong ang kaso dahil kailangan ninyong pagbayaran ng inyong mga ginawa sa ilalim ng batas upang matuto. Sana po ay mahanap ninyo ang tunay na kapayapaan ng inyong kaluluwa sa loob ng kulungan. Nang magsimula ng maglakad palayo ang mga gwardiya kasama si Aling Teresa, kumuha si Jaime ng isang huling tingin sa kanyang ina. Hindi niya ito hinawakan, ngunit marahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at gumawa ng isang mabilis na kutsinang pagmamano sa hangin. Isang tahimik at huling tanda ng paggalang sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, bago niya tuluyang ipinaling ang kanyang likod at lumakad palayo. Ang munting pagkilos na ito sa hangin ay naging kanyang gintong sandali. Ang ganap na pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa nakasasakal na tanikala ng nakaraan. Niyakap ni Jaime si Maribel, at magkasabay silang lumabas ng madilim at mabigat na gusali ng korte. Sa labas, sinalubong sila ng isang napakaliwanag at mainit na sikat ng araw na tila ba isang pagpapala ng kalangitan sa kanilang bagong kalayaan. Wala na ang mga bagyo, wala na ang mga sumpa. Ang tanging narinig nila sa labas ng korte ay ang masigla at inosenteng tawa ni Lito na tumatakbo patungo sa kanila kasama si Lola Amara. Paano kaya nila haharapin ang mas magandang bukas na naghihintay sa kanilang pamilya? Haharapin nila ito ng magkasama. Hawak ang kamay ng isa't isa at may pag-ibig na magsisilbing kanilang wala hanggang kalasag. Ang tunog ng mga hakbang ng mag-asawa na sabay na naglalakad palayo sa madilim na gusali ng korte ay naging simula ng isang tahimik at payapang buhay. Lumipas ang ilang buwan at ang dating bakuran na dumanas ng matinding bagyo ay ganap na ring nakabawi. Sa harap ng kanilang tahanan, habang dahan-dahang lumulubog ang araw at pinipinta ang langit ng mga kulay ng kahel at kinto, nakaupo si Jaime at Maribel sa isang lumang tumba-tumba sa beranda. Ang amoy ng namumukadkad na sampagwita ay banayad na sumasabay sa malamig na dapit hapon. Sa malawak na damuhan sa kanilang harap, masayang tumatakbo si Lito,
malusog at tumatawa habang nakikipaglaro sa kanilang alagang aso. Marahang inihilig ni Maribel ang kanyang ulo sa balikat ni Jaime, habang ang kanilang mga kamay ay nananatiling magkasalikop. Jaime! Bulong ni Maribel. Ang kanyang boses ay puno ng kapanatagan. Naisip ko, baka pwedeng bisitahin natin sina nanay sa susunod na buwan sa lungsod? Magdadala tayo ng kaanting prutas para sa kanila. Tumingin si Jaime sa kanyang asawa nang may malalim na pagmamahal at pasasalamat. Tumango siya ng marahon. Sa loob ng mahabang panahon, ang tanong na kung napatawad na ba niya ang kanyang ina ay madalas na bumabagabag sa kanya. Ngunit ngayon, habang nakatitig sa payapang mukha ng kanyang mag-ina, alam ni Jaime na wala na siyang nararamdamang galit o poot sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang reresipin o hahayaan nilang masira muli ang kanilang buhay. Ito ay ang pagpili na palayain ang sariling kaluluwa mula sa mabigat na tanikala ng pot. Napatawad na niya ang kanyang ina at sa pagpapatawad na yon ay natagpuan niya ang tunay na kalayaan. Ang kapayapaan ay tuluyan ng nanirahan sa kanilang tahanan. Ang matibay na bakod na kanilang itinayo ay hindi lamang nagbigay ng pisikal na proteksyon, kundi naging simbolo rin ng kanilang malinaw na rangoy, boundaries, laban sa mga taong nais silang gamitin. Hindi na sila nagtatago at hindi na rin sila nabubuhay sa ilalim ng takot sa emosyonal na manipulasyon. Pinagmasdan ni Jaime ang kanyang pamilya habang nag-iisip tungkol sa kahulugan ng utang na loob at ang tunay na tungkulin ng isang lalaki. Na-realize niya na ang tunay na halaga ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa kanyang bulag na pagsunod sa mga maling tradisyon ng kanyang pinagmulan dahil lamang sa utang na loob. Ang tunay na tungkulin ng isang lalaki ay maging isang matatag na kalasag para sa pamilyang kanyang pinili at itinayo gamit ang sarili niyang pagmamahal at sakripisyo. Ang paggupit sa mga dokhay, toxic na sanggol ng pamilya ay hindi gawa ng isang masamang anak, kundi gawa ng isang mabuting ama at asawa na nais lamang protektahan ang kanyang sariling puno upang ito ay lumago ng tuwid at malusog. Kinuha ni Jaime mula sa kanyang bulsa ang lumang gintong singsing na ibinalik ni Tito Mario. Tiningnan niya ang kislap nito sa ilalim ng huling sikat ng araw. Ang singsing na ito ay hindi na simbolo ng kasakiman ni Aling Teresa o ng mga peking paratang na halos sumira sa kanila. Dahan-dahan niyang kinuha ang kaliwang kamay ni Maribel at marahang isinuot muli ang singsing sa kanyang daliri. Sa pagkakataong ito, ang singsing ay naging simbolo ng kanilang sariling tagumpay. Isugpatunay na ang kanilang pag-ibig ay nakaligtas at mas lalong naging matatag matapos ang matinding bagyo. Nang marinig ang masiglang tawa ni Lito habang tumatakbo patungo sa kanila upang magpabuhat, niyakap sila ni Jaime ng sabay. Ang lumubog na araw ay nag-iwan ng mahabang anino ng pagmamahalan sa kanilang bakuran. Handa na silang magkasama na haharap sa mas magandang bukas na may ngiti sa kanilang mga labi at kapayapaan sa kanilang mga puso.